Okay, happy Wednesday mga ka-GTB. Biyahe tayo pa uwi. Pero syempre mag-share ako sa inyo. Ito yung ginawa ko sa motor ko recently nung kasagsagan ng bagyo. So nakapagpa CVT cleaning na tayo. Hindi sa kasa, sa motor shop lang. Bali, pasensya na mga ka-GTB, pero hindi ko na videohan yung actual na paglilinis ng CVT. Pero sa dulo ng video, itatry kong idagdag yung mga pictures na nakuhanan ko nung binaklas nila yung panggilid ng ating Fortress 160. So base sa feedback na narinig ko sa mekaniko, mostly yung mga panggilid part ng ating Fortress 160 ay may halintulad sa mga Honda na model. Honda Click atay na sabi no nung mekaniko, na kagaya niya ng bola. Yung belt parang sa ADB daw. Tapos yung stock niya na drive face tsaka pulley set, kamukha daw ng sa Click, pero parang mas malapad lang daw yung pulley set natin. So kung sino man sa inyo na Fortress 160 owner, baka gusto nyong i-share kung ano yung pulley set na kinabit nyo sa inyong Fortress 160. But for me, for now, okay sa akin ng stock. Hindi ko naman kailangan ng speed kasi pagka ginagas ko naman ito, binibigay naman ang gusto kong bilis. Tsaka nakakapag overtake pa rin ako. Tsaka meron pa rin tayong power assist, which is hindi ko nagagamit. So ang CVT cleaning pala sa motor shop na pinuntahan kong malapit sa amin, ang binayaran ko lang is 250. Nilinis na lahat yon ng panggilid. Tapos kumuha na lang ng gasolina sa tangke ng motor ko. Okay na din yon. Pero may option naman na gumamit kayo ng CVT cleaner. Kaya lang ibang bayad naman yon. Bibili pa kayo ng CVT cleaner. Pero nasa inyo na rin nyo kung anong gusto nyo ipagamit. Sa akin bumawas lang sila sa langis ko. At isa pa, sinabay ko na rin pala sa pagpapalinis ng panggilid ko is yung pagpapalit ko ng gulong harap at likod. So nasabi ko na sa inyo sa previous video ko na nagpalit ako ng gulong Maxxis sa likod 120/70 by 13. Tapos B-Style naman sa harap na 100/80 by 14 inch. Bali sa pang napansin ng mekaniko is yung likod na part ng motor natin, nung binabaklas yung gulong, naihalin tulad niya yon sa PCX 160. Yung pagbabaklas, marami daw baklasan. Tapos iba-iba yung klase ng bolt na ginamit. Saka pala sagutin ko na rin yung tanong nung isang nag-comment sa video natin kung kamusta na ba ang performance or fuel consumption ng motor natin. Fuel consumption, nagre-range ako ng 37 to 38. Saktong ano lang yun gamit ang throttle, hindi yung waswas na gamit ang throttle. Saktuhan lang.
Ayun, napapansin nyo, bumagal dito pero hindi hirap yung motor natin kasi naka 4 valve eh. Hindi ko pa ina-activate yung P1 yan or power assist ng battery. So yun na lang muna siguro ngayon mga ka-GTV. Again, isasama ko yung mga pictures na kinuha ko nung pa CVT cleaning ako at nagpapalit na rin ng gulong. But sooner gagawa rin tayo ng video para sa long term review. Inaantay ko lang siguro mag 1 taon itong motor ko kasi 5,000 mahigit pa lang yung tinatakbo niya eh. Kasi ginagamit ko lang naman siya pag nag-o-onsite ako sa opisina. Para mas magandang feedback ang mabigay ko, may share ko sa inyo. Sa mga nag-a-aspire na kumuha ng Fortress 160. Putik yan. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like na lang, pa-subscribe na lang din. And ride safe always. Peace out mga ka-GTV. Stop ko muna itong video, okay? Focus muna ako sa pagmamaneho at maraming pothole dito. Gawa ng pagbaha at matagal na pag-ulan. Dagdag ko na rin pala mga ka-GTV habang nasa biyahe pa ako pa uwi. Bali, since yung gulong natin harap at likod ay may sensor para masukat yung PSI ng gulong natin. Alam naman natin na tubeless tire ang gamit natin. So yung binili kong gulong harap at likod may libreng sealant. Bali, di ko na pinalagay yung sealant kasi baka maapektuhan yung sensor natin. Kaya kayo kung gusto nyong ilagay yung sealant, i-risk nyo yung okay lang, sa inyo naman yon, unit nyo yon. Pero sa akin, extra pag-iingat na lang. At ayokong madumihan yung sensor hanggat maaari. Ang ganda ng sensor niya eh. Sa picture, try kong ipakita sa inyo. Hindi ko kasi na-video pasensya na. Tsaka nga pala isa sa napansin ko dito sa sa trip 1 tsaka trip 2 nya, may time, hindi naman madalas na nag-auto reset siya. Hindi ko naman hino-hold yung select button para mag-reset siya. Gaya ngayon yung tracker ko ng gas consumption dapat nasa 40 plus na or 50 na yung tinakbo nito, pero tingnan nyo 10 nawala siya. Nangyari na rin yan nung sa trip 1 ko naman, kasi ang trip 1 ko naman is ginagamit ko naman pambilang ng pagpapalit ng langis.
Pero once pa lang naman ako naka-experience na nag-reset yung trip 1 ng automatic tsaka ng trip 2. Kayo ba mga ka-GTV, mga Fortress 160 owner, na-experience nyo rin ba yung ganon? Share nyo na lang dyan sa comment section. At kung magtatanong naman kayo, kamusta naman ang performance ng Maxxis na pinaliit ng konti? Well, mapapansin nyo sa picture na i-share ko later, or baka nakita nyo na kasi ipapalaman ko yung mga picture sa dalawang video na to, na bumaba siya. Bumaba yung likod, then yung harap nabuwasan ng lapad, bumaba ng kaunti. Pero as we all know naman, Maxxis, trusted brand yan. Talagang makapit yan, wet and dry, kasi soft compound yung gitna nyan. Beast tire, nagamit ko rin naman ito sa aking Raider 150 Fi. Masasabi ko is budget meal siya, pero maaasahan mo naman makapit din sa basa at yung kalsada. Sa ngayon, tingin ko na sa, well, nalampasan ko na siguro yung break-in period kasi lumampas na naman ako ng 100 km na tinakbo. So kapit na to. Wala na yung mga wax sa gulong. Siguro hanggang dito na lang muna ulit. At ito, traffic dito. So hinto ko na yung video. At sana nagustuhan nyo yung video, palike na lang. Again, subscribe mga ka-GTV. At ride safe always. Peace out.